natin, sabi nila, sila daw yung naging magulo daw. Kayo, yung side ng, sila nagpapagulo yung side ng minority black Ito lang ang magiging rekomendasyon ko. Ewan ko lang kung tama ako. Dahil matagal din ako naging legislative liaison officer for 8 years po. Ng dalawang ahensya. Pag nag-walkout sila, pwedeng pa-arrestar yan ng Senate President at dalhin sa plenaryo para magkaroon ng forum. Yan po. Or, the other way around, pag kayo namang majority mag-walk out, kaso lang, hindi magandang tingnan yan. Hindi magandang tingnan. Kaya, sa pagkakaisa na suportahan natin po ang Magic 13. Magandang hapon po. Maraming salamat. Maraming salamat mula kay Retired General Daos. At susunod po na magbibigay ng pagkikipagkakita dito, Itbulaga, 5 Maleta Soto. 5 maleta. 5 maleta niya naman. Wala daw, not legal daw yung pag create ng subcommittee. Ay naku, inunahan mo na naman. Anong not legal? Inunahan mo na naman ng Basahin mo yung internal rules ninyo mismo. Allowed po ang pag-create ng subcommittee. Hindi na kailangan ang mag-create yan yung mother committee. Sino namumuno dyan? Si Pia Cayetano. Bakit? Ano intensyon? Para may hahawak ng specific na trabaho tungkol sa flood control scam. Bakit? Natatakot ka? Kay Ramon Tulfo, tinyente pa lang ako noon. Yung pinakakuya nila. Kung magsalita yung mga yan. Bobo. Walang silbi. Yan ang mga nila. Ang lumalabas sa bungangan nila. Pero ngayon, kayong Tulfo Brothers magmula sa kuya ninyo. Mga putang ina nyo. Sinusupal pa lang kayo ng pera. Pagbago ng nyo. Kala ko ba kayo? Matatapang kayo. Bakit tahimik kayo? Kinokontra nyo ang pagbukas na naman ng investigasyon. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Medyo nagdali ako dahil palapit yung mga kaibigan natin. Dati ko mga kasama yan dati. Ay, kasama po pala. Hindi ko pala kasama. So, kanina pa ako nagsasalita, pero ulitin natin para sa hindi nakakarinig. Bakit tayo narito? Bakit tayo narito? Narito tayo upang protektahan ang ating mga senadors dahil medyo nandito ngayon ang ating katotohanan. Ano yung katotohanan? Para malaman ng sambayan ng Pilipino ano ba ang nangyari sa ating bansa. Pag ang mga senador ay makapagsimula, lalo na doon sa 12 brave soldier, at makapagsalita at makita sa media, matitrace ang pag-iisip ng mga ibang Pilipino at mga kasama kong NUP. Dahil ang katotohanan nandun sa 18 soldiers, nandun ang katotohanan at susundan pa ni Saldico. Pag nagkaroon at nagpayagan ng online meeting, online questioning, malalaman natin ang totoo. Ayaw nila, ayaw ng administrasyon na maipatuloy ang investigasyon ng flood control dahil sila ang pasimuno sa flood control na binibintang kay dating Pangulong Duterte. Ang katotohanan, 2024,
na sa suna niya na ipagmalaki niya ang 550 billion flood control project. After 2 days, nagabaan ang Marcos administration. Binaha ang Pilipinas. Ngayon, hinanap yung 550 billion. 2004. Mga kababayan, andito po kami ngayon upang bigyan natin halaga ang demokrasya. Nagkaroon na po ng pagbabago ang Senado. Nahalal ang 13 na mga senador sa fair and square election. Pero hindi tumitigil ang mga kawatan na palitan na naman muli ang mga senador na nagwagi na bilang 13 na mayoriya sa Senado. Isa-isa nilang sinasampahan ng kaso, kasabwat ang ombudsman, kasabwat ang NBI, kasabwat ang PNP. Pero ako, kayo dyan na mga inosente na mga miyembro ng kapulisan, wala po kaming hinanakit sa inyo. Dahil alam namin sa puso at diwa nyo, naniniwala kayo na ang inyong amo na si Bangag, alam nyo na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Sabi ni Saldico, 1 billion, 100 billion ang in-insert ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico, doon sa 2024 at 2025 budget. Malaking halaga yung 100 billion para sa katulad ng panahon ni President Duterte na tinaasan ang mga sweldo ng armed forces at mga kapulisan. Pero kayo ba, binigyan lamang kayo ng 350 allowance. Hindi kayo nabibigyan ng salary nyo, maski ulan at init. Ginagamit kayo para isuppress, iapi, iharas ang mga taong bayan, mga kababayan. Pero kami nagpapasensyahan lang dahil na tingin ko nasa undeclared martial law na tayo ngayon. Kaya mga kababayan, nagtipon-tipon tayo kasi may mga peke na nagsisigaw na Marcos resign daw. Pero Duterte resign din. Pero sa katotohanan, si Marcos ang nagbabayad sa kanila para pumunta sila rito at magsagawa ng protesta. So, yun po mga kababayan, nandito tayo para bigyan natin ng halaga ng demokrasya na dapat protektahan natin ang 13 dahil sila na ngayon ang mayoriya at ang kanilang tinutumbok sa pagtayo ng bagong Blue Ribbon Committee ay mananagot si Marcos, si Romualdez, yung sila Bersamin. Yun na. Tapos lumipas ng SONA ng 2025. Ang sinabi niya lang sa mga congressman, mahiya naman tayo, ay kayo pala. Hindi ko maintindihan, mahiya tayo kasi kasama siya doon. Umabot ang 2026 sa SONA niya, ang pinapalabas ng mga taong bayan na lalinlang natin, lalinlang natin na sa SONA ng Pangulong Marcos, 2026 siya daw ang nagpa-imbestiga. Anong kalukuhan na naman yun? Ang talaga nagpa-imbestiga ng una ay si Senador Marcolita.